Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood po sa ating YouTube, sa ating Facebook Live, at syempre sa Signal 101. Ayan, ako medyo tag-ulan na ata hindi ba? Pero okay lang yan, ha? Basta chill lang kami dito, chill lang kayo dyan, dyan lamang po kayo at makinig tayo sa ating episode ngayong gabi. Pero ngayong araw na ito, wala ang aking partner, pero sisingilin ko yan pagbalik dito, ha? Singilin natin. Sisingilin natin. Kasama po natin, equally magaling din. Today's guest is a seasoned lawyer with a career that spans over 3 decades. Aba, hindi maikse, mahaba. A proud graduate of the UP College of Law, class of 1996, bata sariwa. 1996 1996 lang. 30 years ago yun. Okay lang yan. Si Din Danny mas mahaba. Si President Danny, okay. She has built her career in litigation, spent some time in stock exchange, and later returned to private practice. Ayan. And she also recently taught constitutional law 1 and 2 sa University of Makati. Dami, ha? At sharing her knowledge and experience with the next generation of legal minds. Outside the courtroom and classroom, she serves on the board of trustees of Nowhere to Go But Up. Ay! Galing, ha? Mamaya nga tatanungin natin yan. Staying active in advocacy and service. Ladies and gentlemen, walang iba po, si Attorney Patricia or PG Galang. PG. Yay! Palakpakan! Thank you. Ang ganda naman ng introduction ko. Yan. Diba? Haba, Oo nga, sana hindi kayo nagsisisi na akong naimbita. Hindi yan. Oo. Diba? Pero tingnan mo, sa haba talaga niyan, yung experience mo sa pagiging lawyer. 30 years na, tagal na. Tagal na. At least hindi halata sa mukha. Nako, hindi halata rin yan in other parts. At anyway, sabi nga natin, sisingilin natin si Atty. Talaga, sisingilin ko talaga siya. Sisingilin natin siya, ha? Dahil wala siya dito ngayon. I'm sure nag-e-enjoy siya. Pero pagbigyan natin, deserve niya yan. Everyone deserves a vacation. Napaka-hardworking ng taong yun. Correct. Pero okay lang yan. Kasama naman natin si Attorney PG. Tawagin na lang natin Attorney PG na lang. Actually, ako one of those lawyers na I don't like being called attorney. Bakit? I don't know. Parang, actually, in other countries, hindi na attorney. I mean, Mr. or Miss. That's yung parang sa end na lang ng pangalan nila. Solicitor. May ganun. Gusto ko yung ganun. Okay, sige. Parang hindi masyadong iba kami. Correct. Sa tao. Kasi parang ang pangit ng reputation ng mga Ganun lawyer. Yun? Diba? Meron ganun eh. Anyway. Okay. Anyway, basta huwag nyo silang tatawagin na, psst, madedemanda kayo dyan, friend. Lalo kayo madedemanda. Hindi naman, bait naman kami. So, ikaw naman, ano ang ginagawa mo on a daily basis? Pag kunwari, sabi mong hindi tayo nandito, ano yung day mo? My day? Oo. My days. Okay, sa trabaho, sa law firm ko, diba? I'm still a practicing lawyer despite 30 years. Hindi pa naman ako nagsasawa. Diba? Kasi masaya naman siya. Tapos on my free time, ayun nga, very active sa Nowhere to Go But Up. Kung di mo natatanong, yun yung very active kami sa basketball team ng UP. Ay! So, sis Bumba pala ito. Ano na yan, 10 years na namin ginagawa yan. Okay, nakadalawang championship ng UP. Oo nga. Very proud. Nag-bonfire na No? Actually nga, mas proud pa nga ata ako doon kesa doon sa pagiging abogado ko. Dahil mas masayang maging champion ng UAAP basketball. Diba? Noon. At syempre, wag natin kakalimutan ng ating director ngayon. Walang iba, si Direk Gigi. Ay, of course. Hi, Direk. Hi, Direk. Love you, Direk.
Actually, kasi this is not my only, meron ako, yun nga dahil sa sports. Bakit hindi na ako abogado eh. Yung, meron ako yung Inside the Games. Na show dito sa TVUP rin. Parang ano ka pala parang sports, yung mahilig sa sports. Pwede ka na mag-anchor sa pagiging, hindi ka kasi ba nag-side court reporter wala kasi dyan? wala talaga akong athletic ability. So, diadaan ko na lang sa pagko-comment. Those who can't, di ba? Di bale, magaling ka namang abogado, okay na yan, di ba? Huwag mo naman daw kunin lahat. Baka nasa iyo na lahat. Bakit anong masama doon? Di ba? Oo. Baka lahat kami maging how to be you po. Yung mga ganyan, di ba? Mga Gen Z ngayon, how to be you po. Actually, wag mo akong minsan nalo-lost rin ako sa mga inaano ngayon ng mga Gen Z. Ako, feelingera lang ako. Anyway, eto na. Dahil iniintay-intay tayo. Oo. Iniintay-intay tayo ng ating mga televiewers at mga texters natin sa ating social media. Narito na rin ang Abogado de Campanilla. Dahil de Campanilla din to di ba? Di ba? Abogadong bigatin. Sabi nga natin, ito yung abogadong anong tawag dito? Sabi ko matinik. Yung laging sinasabi ni Attorney Danny, batik-batik! Batikan! Ayan! Batikan! Tingnan ko yung batik mo mamaya. Actually, alam mo, nung pinagdiya ako sa Tamban, inihaw na Tamban, matinik yun matinik? Na isda, oo. Kaya so pag tatanong ako, bakit Tamban? Kasi matinik ako. Wow! True story. Yun ang laging sinasabi ng nanay ko. Inihaw na Tamban. Yan gusto nyo matinik, mga kalaban ni Atty. PG matinik dyan. Na isda yun, sobra. Alam nyo na, matinik to! Yun ako pinaglihi. Sige, tawag na po kayo sa mga numerong eto na. Pagtatrabahuin na natin si Atty. PG. Ang ating mga subscribers ng Globe and Smart pwedeng tumawag sa 0954-310-0331. Ulitin natin, 0954-310-0331. Yan yung sa Globe. Pero para sa Smart, ito naman, 0961-770-8807. Ayan. Basta, andyan dyan na sa screen ninyo, ha? Hindi nyo na kailangan memorizein pa yan kung kayo may mga katanungang legal para sa ating Abogado de Campanilla. Sana masagot ko yung mga tanong nila. Kinabahan naman ako. Hindi, kayang-kaya mo yan. Tawag at mag-text lamang po kayo. At kung kayo naman ay gustong mag-iwan ng mensahe, gusto nyo kami makausap, kami po ang tatawag sa inyo, iwanan nyo lang ang telephone number ninyo. Huwag lang kayong mangungutang. Ay, oo nga. Ayan. Yun lang naman ang ating dyan bawal mangutang. Pag meron akong bibigay sa inyo pangalan, utangan nyo. Kasi kaaway ko yun. So, ito na ang ating question number 1. Are you ready? Wala na tayong choice. Kailangan ready na. Yun na. Di ba? Kala mo naman game show diba? Eto na. Ba? Eto na si Jane. 30 years old siya, attorney. Okay. Sabi niya, hello, attorney. Need ko po sana ng advice. Saan po pwedeng ireklamo ang kapitbahay namin na may lechunan? Uy, lechon! Ba't ka nagreklamo? May kapitbahay kang lechon. Ayaw mo nun? May lechunan. Kanin na lang. Amuyin mo. Tatawid ka na lang. May lechon ka na. Paksiw. Hingi ka ng tira. Meron ka ng paksiw. Kasi nga naman, nasa loob ng subdivision. Medyo naiisip ko nga mahirap yun. Dahil ang lechon, mausok yun. Mausok. Mainit. At saka imagine, bawal sa iyo lahat ng baboy tapos may lechunan kang kapitbahay. Para di ba torture ka araw-araw? Bakit diba? Sinabi ba niyang bawal sa kanya ang baboy? Joke lang yun. Ito na. Okay. Around 6 meters lang po ang layo nila. At araw-araw, may usok ng lechon at kutsonilyo. Tingnan mo nga naman, kutsililo. Parang masarap yun. Bakit nagreklamo tong viewer na to? Itong sender na to? Eto, wala rin kasi silang maayos na ventilation. Kaya naapektuhan na po ang health ko. Bumabalik po ang hika ko at lagi akong nai-stress. Madalas din pong may delivery o customer na nakapark sa tapat o mismong driveway namin. Minsan, nakadiesel pa. Syempre, maingay, mausok. At saka yung siguro yung parking space nila. Sinabi niya dito kung subdivision siya. Subdivision siya. Yes. Okay. Oo, nakapark. Kapag peak season daw, good luck sa kanya hanggang madaling araw. I can imagine pag Pasko, no? Minubula sila ng litsunan, di ba? Hindi nabigyan ng isang buong litsun yung kapitbahay. Mahina itong kapitbahay mo. Dapat tumili ka na ng litsun, para hindi ka magreklamo. Pero sa tingin ko, sa homeowners, binigyan to Nalagyan si homeowners dito Feeling ko rin si President kung sino man ng village sabi niya, subdivision. Hindi naman daw siya against
Doon sa business, oo. Ah. Pero sobra kasing perwisyo na. Okay, attorney, solusyonan mo ang kawawa nating nai-stress sa lechon. Una gusto ko malaman yung number nung. Baka naman pwede tayong bigyan ng lechon nito bago ko sagutin to. Baka gumanda ang sagot ko. Okay. Hindi. Una, perwisyo. Oo, Actually, that's perwisyo. the nice word about that. Kasi ang perwisyo, in law, it's a nuisance. Ngayon, sa civil code, a nuisance can be abated. Abated meaning pwedeng itigil. But there are ways. Now, there are two kinds of nuisance or perwisyo. There is the public nuisance, yung lahat na peperwisyo, and there is the private nuisance, na ikaw lang ang napeperwisyo. Sa kanya, mukhang siya lang ang nagrereklamo kasi ang usok kahit sino yan eh. Oo, pero Siguro siya lang, pero siya lang I would talaga. assume na it's not just siya ang Sa tingin ko. Oo, siguro lahat nung sa street nila or something. So, let's assume it's a public nuisance. So there are two kinds. And even as to the kind of nuisance, there is the nuisance na yung apparent nuisance and yung nuisance na hindi apparent. Diba? Ang apparent nuisance yung on its face, perwisyo talaga siya. Pero meron mga nuisance na hindi mukhang nuisance pero perwisyo, like yung business na yan. Diba? Hindi siya mukhang nuisance. Negosyo siya eh. Pero sa pagpapatakbo niya, apparent, ano siya? Nuisance pala siya. Diba? Ang una sigurong itanong ko sa'yo, attorney, sa loob siya ng subdivision. Yun na nga rin. Hindi ba dapat ang subdivision bahay meron bang lang? zoning yan eh, di ba? Yes. Hindi ba dapat bahay lang yan? Bakit Isasama nagkaroon natin ng yan sa negosyo? mga kanyang pwedeng grounds kung magreklamo siya. Okay. Diba? Sige. Kasi kung paano nangyari na nagkaroon ng negosyo sa loob ng isang subdivision na which we assume is residential. So, siya ay may karapatan na magreklamo. Oo. At kaya ako naman didiscuss kanina kung yung kind of nuisance, public and yung apparent and not apparent. Yes. Kasi if it's a public nuisance and apparent, yung talagang kita talaga Oo, at alam mong nuisance is yung annoying kahit na anong mangyari. In short, nakakabwisit to ka. everyone. Okay, yun, ganon. Meron such a thing as a summary abatement. Ayan. A summary Okay. abatement is hindi ka na kailangan pumunta ng korte. Okay. That is if it's a public nuisance and if it is a very apparent nuisance in se. Meaning, Saan siya pwedeng Ah, okay. dumulog ng tulong? siya na mismo. Pwede siya niya, kunyari, yung meron siya, ang example, merong harang sa daan na nilagay ng isang kapitbahay. Ginawa niyang parking yung kanyang hinarangan niya, that's a nuisance. So, ang pwede niyang gawin itong si ano nga ba Gagawin ni niya, para lang maano siya, Jane? magbigay siya ng abiso Jane. man lamang sa barangay. So, magbibigay muna siya ng abiso. Magpatulong siya sa pulis. Okay. Pero, hindi na kailangan pumuntang korte. Pero, for all other nuisances, diba, or perwisyo, kailangan kang dumaan sa proseso. Sa ganito, kung kapitbahay sa barangay muna. So, ganito ba ang dapat niyang gawin? Kunwari, ano mo naman ako, pagka-detective akong ganyan di ba? So, kunwari, meron pumaparking sa tapat ko, pumaparking ka kukunan kita ng video. Exactly, Kukunan kita ng mag-ano ka na. picture, Tama yun. Pagkatapos, lahat ng usok na lumalabas dyan, Picturean niya. kukunan ko rin ng picture. Exactly. At saka pati yung dahil nalalanghap lang hap ko, di ba? Hindi makukunan ng picture. Papakukunan ko na lang yung gamot ko. Exactly. Dahil sa hika ako sa'yo. Tama yan. Tama ba yan? Documentation ba yan? Of course, kasi Ayan. lalapit ka sa you'll file a complaint in the barangay. Ayan. So, pag sa barangay, magpapalitsyon sa barangay. Ano mo, pumunta ka sa barangay, meron ka pang dalang 1 kilong lechon. Bumili ka muna sa kanila. Oo Then, nga. loko Pero, lang. is that hindi naman siya criminal offense? Not yet. Not yet. Oh, not Okay, yet. Not yet. Oo. So, at least nabigyan na tayo ng guide ni Attorney PG. O Kasi yan, kunyari, kung Jane, hindi naman siya naging successful sa Barangay. Pwede din siya sa City Hall. Yan. Sa Senro. Tama. That's the city of, usually lahat ng mga LGU may gano'n na yung Environmental and Natural Resources Office. So, that's Correct. environmental eh. Oo, kasi sa totoo lang, pagka may litsunan kang ganyan, dapat yung waste management niyan. Oo. So, sa Senro yan. May issue ka sa barangay, ay hindi lang sa barangay, pati sa City Hall Sa City niyan. Hall. Pwede kang magreklamo sa City Hall. Correct. Check mo yung mga lisensya niyan. Check mo yung Kasi nakakapagtaka kung village yan at merong litsunan na nabigyan ng permit yan sa loob. Oo. At ng saka barangay. siguro pwede din siya pumunta ng HOA, no? Oh. Kung may Actually, HOA sila. Actually, kung ako siya since nasa barangay,
nabigyan na, kasi pag magnenegosyo ka, humingi ka ng barangay. Tama, oo. Alam na nung barangay, pumunta ka muna sa City Hall. Oh. Tanungin mo kung bakit nabigyan ng permit yan muna sa loob. Tama. Kasi talaga nga naman, siyang nagnenegosyo, ikaw na peperwisyo. Tama ba naman yun? Oo nga. O, tapos wala ka naman pakinabang sa litsunan. Oo nga, mukhang wala naman siyang sinabi dito na binibigyan. Na nabibigyan siya ng lechon. Good luck sa'yo, Jane, ha? Ayan na ang payo sa'yo ni Attorney tsaka Peachy. kapit-bahay mo yan. So kahit paano, magbarangay muna kayo. Sige, diba? wag Baka naman mamaya magkabati kayo eh. Oo, magkabati kayo, hindi ka bigyan ng isang buong lechon sa Pasko. Hindi diba? kasi kung ventilation lang naman, tsaka yung parking. Kung maayos naman. Kung maayos naman. Oo, diba? Okay, sige. Si Gladys naman ay 35 years old ng Mandaluyong. Legal ba na isangla ng asawa ko yung kotse na nakapangalan lang sa akin? Wala pa ngang ORCR tapos nasa akin pa lahat ng original na papers. Hindi ko alam kung saan niya dinala at wala naman akong pinirmahang kahit na ano. Hindi rin ito conjugal. Akin lang talaga ito. Ang masakit pa, nalulong sa sugal yung mister ko, kaya walay namang trabaho. Tapos, pati yung sasakyan ko, nadamay. Hindi siya galit. Galit na galit siya. Oo. Pwede ko bang kasuhan o habulin yung pinsan at kaibigan niyang enabler? Enabler. Oo. Kung sila ay kasama niya nung isinanla yung auto. At paano kung mababawi yung kotse na hindi ko alam kung nasaan? Ay! Ang saklap. Oo nga eh. Ouch. Okay, unahin muna natin yung una niya. Ang sabi niya dito, okay, nakapangalan sa kanya, hindi raw conjugal. Actually, conjugal yan. Oo. Kahit conjugal yan, yung porket nakapangalan lang sa'yo yan, hindi ibig sabihin na sa'yo lang yan. Correct. Basta ang rule is kung wala namang kayong prenup, isang magandang issue. Magandang issue yan, ha? Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Prenup niya. Pero kung wala namang kayong pinag-usapan, ngayon, it assumes an absolute community of property. Pag ganon, everything that you own prior to the marriage and everything that you will acquire during the marriage is considered conjugal. Di ba parang may 1919 something na nahihilo na ako. Basta yung pagka before and after. 1988. Ayun. The Family Code of Yan. 1988. Okay. Kasi there are two kinds of property regimes for three actually. Separation, then there is the conjugal partnership of gains wherein yun yung dating uso. Which is yung kung ano yung pag-aari mo, pag kinasal tayo, sa iyo pa rin. Automatic. Yun, sa inyo pa rin yun. Pero yung fruits lang. Yung kumita yan, or yung ating yun ang conjugal partnership of gains. Kaya gains eh. Kasi yung ating lang binild. Pero, yung sinasabi mo is the absolute community of property. ECP ang tawag namin doon. Which is yung, kung ano yung sa'yo, kung ano yung akin prior, sa atin na yun. Pareho na sa atin yun. At lahat ng ating mapundar during is assumed conjugal. So yung sinasabi mo... So malamang siya, ha? Tingnan mo muna kung kailan ka kinasal, ha, friend? 1988. Kung 1988, bago mag-1988, anong partnership yon? CPG, malamang CPG. Which is? Conjugal Partnership of Gains. Okay, pero pag after, yan na yung... Automatic na ECP tayo. Automatic yan na conjugal property yun. Yan. And even if this is conjugal, even if this is CPG, kung nabili nila to noong time kasal na sila. Kasal na sila. Wala na. It's still conjugal. No matter the property regime. Wag na tayo magtanong. The reason why I'm discussing this is it works in your favor actually, ha? Kasi kung binenta yan na walang consent mo, bawal yun. Kasi since you both own it, yes. You both own so in short, may habol siya. May habol siya. May habol siya, of course. Paano naman to? Kaya mukhang hindi niya kung nasan yung kotse. Paano to, attorney? Ipa-alarm na lang niya yan sa LTO. Papa-alarm mo sa LTO. Anyway, paano ito, attorney? For example, hindi nga niya alam, pero kung sakali lang na makita na niya, sabi niya, ang utang dito, ilang milyon kotse nga lang, kulang pang pambayad ikaw kasama ka dahil asawa ka, magbayad ka dito. Pwede ba yun? Dinadamay pa siya, hindi naman siya nagsusugal. Actually, sa tingin ko dito, baka mahirapan siyang mabawi na itong sasakyan na to. Diba? Dahil, okay, ang nangyayari dyan is kung binenta, ang
proceeds na punta sa asawa niya. Yes. There is an assumption na pag binayaran yung asawa mo, binayaran ka rin. Diba? Paano yun? Wala bang nakasaad sa batas, Attorney PG, na pag ito'y ginamit hindi sa family use at ito'y ginamit sa sugal ng kanyang asawa at proven na siya lang talaga, pwedeng mailayo yung pamilya mula dun sa... Pwede niya kasing ang gawin, pwede niyang mabawi yung sasakyan, i-a-sale niya yung deed of sale ng sasakyan doon sa buyer at maisosoli sa kanila. Ang mangyayari lang dyan is that, kung isosoli sa inyo yung sasakyan, magsosoli ka rin ng binayad. Hindi naman pwedeng isosoli lang sa yung sasakyan, tapos yung binayad sa asawa mo, sa inyo na lang. Siyempre may obligasyon din. May obligasyon siyang magsooli. I understand. From what I understand dito sa kwento niya, sugarol talaga yung asawa Oo niya. nga So very sad yun, sugarol yun. Pero, actually, meron one of the ba... grounds yan for legal separation. Correct. Pero meron ba sa batas na nagsasabi, ito'y isang magandang halimbawa na if I'm not mistaken, somewhere down the road, narinig ko lang yan, somewhere down the road. Barry Manilow. Barry Manilow. Tandaan na natin, alam natin yung kantang yan. Na pagka ito ay ginamit sa hindi sa within ng pamilya. Kasi ina-assume ng iba na pagka kunwari ginamit sa pamilya, natural, kailangan ka magbayad, kaparte ka ng pamilya pero ito ay ginamit sa sugal. Kasi kung ito'y sugarol, malamang sa alamang, ay nakangpangutang na ito sa iba't ibang tao. Actually, pwede yan. Okay, itong hirap Itong mahirap dyan, ha? Kasi, since there is a presumption na conjugal yan, presumption na ginagamit yung pera para sa pamilya, how do you assume that bilang asawa? Diba? So, you will now question your entire property regime. Hindi naman piecemeal yan, diba? Pwede kayong magpalit ng property regime during marriage, Yung Lalo na't kung sugarol. Oo, pwede kayo. Pwedeng there's such a thing as legal separation just of your the property. Properties, Oo, na hindi naman kayo legally separated as to bed and board ang tawag doon. There is only yung legal separation sa board, not bed. Yung mag-aano kayo, you will change your property regime to complete separation. Okay. Ginagawa yon. So, it's just a matter of magkasulatan kayo, you will agree, and you will have the court approve it, and that will be your property regime in the future. I will suggest ito ang gawin niya para ma-protect yung kanyang mga properties. Ano pangalan niya? Gladys? Oh, Gladys. So, pag-usap. Kasi kung ganyan na rin lang, di ba? Either ipa-therapy mo ang asawa mo, kung o kaya ipaban mo sa lahat ng mga casinos. Actually, pwede yun. Yes, pinapaban. Pinapaban mo yun. Pwede yun. Lapit ka lang, tapos bibigay mo yung picture, hindi siya papasukin. At saka siguro, dapat ipaalam mo na sa maraming... kanino ba niya ipapaalam na sugarol yung asawa niya? Para mahirap niya kasi siyempre, inaalagaan rin niya yung reputasyon niya. O hanggang sa mabenta mga kaluluwan nila dyan. Oo nga, mag-legal separation of properties na lang muna kayo. In the meantime, as to yung sasakyan, pwede mo pang mabawi ang sasakyan. Yun na nga lang, maghanda kayo na baka kailangan nyo naman magsoli ng kung ano yung... Totoo yan. Magsusoli kayo. Tama ka dyan. Kasi buyer in good faith yung... Unless mapatunayan niya na aware yung buyer ng sasakyan na niloko siya, na hindi talaga. Kasi, tama. Kasi possible din yun, ano? Possible yun. Kasi kung ako buyer ng sasakyan, di ba ako, ngayon, nagbebenta ng sasakyan, hindi kailangan nung pirma nung seller. Nung seller. Minsan ganun Lalo na sa mga pasugalan. Yung iba, susi lang ang binibigay. Susi lang binibigay. Makikita mo na lang sa mga parking lots. Susi lang. Dami. Ang tagal na dito, nandito pa rin. Yun ang sinasabi ko, ang hirap ibawiin pag sasakyan. Okay. Okay, good luck sa'yo, ha, Gladys. Okay. O, ito na. Si Maxine naman, 38 years old ng Alabang. Hello po. I need legal advice. Nag-invest po kami Alabang nga siya, 600,000. Ang laki friend. Yayamanin. Sige, invest ka rin sa amin. Oo nga. Okay, para mas Alabang, oo nga. 600,000 noong September 2024 sa isang restaurant business na pag may-ari ng boyfriend ng kapatid ng asawa ko. Okay. Boyfriend ng kapatid. Naintindihan ba natin yun? Boyfriend ng kapatid ng asawa ko. Sige. Okay, sige. Hindi niya ka mag-anak. In short, hindi pa. Okay. Boyfriend ng kapatid. Boyfriend lang. Ang napag-usapan po namin
ay kikita kami ng 80,000 at bilang bayad nag-issue sila ng 10 post-dated checks mula February 2025 hanggang November 2025. Noong February 2025, na-clear po ang unang cheque na worth, magkano nga? 600K. Hindi, 80,000. 600 divided by... Hindi, yun ang kikitain nila. Kikitain nila. So, yung 80,000... 60,000 kasi 10 eh. Post-dated checks. Oo, okay. Ka lang. Okay. Diba? Tama ba ako? Nag-issue sila ng... nagbigay sila ng 10 post-dated checks of 80,000 each. Kasi in effect, nakikitain nila 200,000 pesos. Okay, kasi sige. Di ba 600,000 lang ang binigay nila. Sabi ko sa inyo, ayoko ng math eh. Kasi sige. 80 times 10 o 800,000. Kaya nga journalism kami tsaka attorney. Pinag-math, di ba? Sige, ito na. Kinayanan. Okay. Pero pagdating ng March, nakiusap na po sila na ipagpaliban muna at pumayag naman kami. Pinalitan nila ito ng bagong cheque dated December 2025. Yung una, kaya, so parang umurong na-extend. Okay. Umurong. Kaya na-extend ang terms. Pero pagdating ng April, sinubukan namin ulit na i-deposit ang susunod na cheque, bounce na ito, talbog. Ay, nako. Okay, sige. Nag-New Year na. Okay, simula noon, paulit-ulit na po kaming nagfa-follow up pero wala po kaming natatanggap na sagot o update mula sa kanila. Ano pong pwede naming ikaso sa kanila, lalo na at may talbog na cheque at hindi na sila sumasagot. Maraming salamat po. Okay, sige. Himayin natin to. Una, sabi nila nag-invest sila. Invest ba talaga o nagpautang kayo? Yun ang gusto kong malaman. Magkaiba yun. Oo, magkaiba yun eh. Magkaiba yun. Malaking bagay ang pagkakaiba na yun in terms of how they will recover. Yes. At pangalawa, totoo bang natayo yung restaurant? Oo nga. Hindi natin alam eh. Kasi kung, so yun ang muna, una, linawin natin, is it really an investment na nag-invest kayo sa isang restaurant or nagpautang kayo ng 600,000 tapos babayaran kayo in 10 months na ang kita ay 200,000? Kasi magkaiba yun. Magkaiba yun. Kasi pag nag-invest ka, walang restaurant na lumabas, di loko rin yun. Oo. Pero kunyari, nag-invest ka, nagkaroon ng restaurant, nalugi ka, wala kang magagawa. Kasi investment yan. Investment mo yun eh. Tama. Kasi pag ikaw nagnegosyo, tanggap mo na pwede kang malugi. Yan. Okay. But since mukhang ang ina-expect nila mababayaran sila eh. So mukha siyang utang. Hindi talaga siya investment. So natin i-term na investment. Let's say it's a loan. Diba? This is of course assuming talagang natuyo yung restaurant. Yes. Kasi kung hindi natuyo yung restaurant, kahit po na totoong investment yan, at nalaman nyo na hindi talaga natayo ang restaurant, at wala talaga silang balak magtayo ng restaurant, estafa yan. Oo nga. Estafa yan. Magkakaiba pala yan. Magkakaiba yan. Kaya kailangan natin malaman. Pangalawa, so let's say, assuming, loan. Diba? So either way, kung talagang walang natayo yung restaurant, estafa. Yung wala talaga silang balak. O let's say may talagang restaurant. So if it's an investment, yung talagang investment, meron ba kayong kasulatan kung ganon? Kasi dapat may kasulatan din yun. Sa mga ganitong mga kalaking bagay. Ano yung investment mo? Tapos anong percentage mo? Feeling ko baka wala. Kasi kapatid ng asawa, boyfriend ng kapatid ng asawa. So, mga ganyan, minsan tiwa-tiwala yan, di ba? nagoyo lang siya. Let's hope meron. Nagpautang lang yan. Sa tingin ko, feeling ko pautang lang to. Anyway, nag-issue ng cheque na tumalbog. Okay, pag tumalbog yan, of course, there's the BP 22. Criminal yan. Although ngayon kasi ang treatment ng mga korte ngayon dyan is mostly civil they frown upon na magkakasuka, na magkukulong for BP. But it's really a criminal case. Diba? So, linawin mo muna kung ano yung nangyari sa inyo, kung investment, kung loan, tas kung ano yun. So, in either case, definitely may habol ka, at least for the bounce checks. Diba? I would suggest na kung ganyan na rin lang, kung kayang humabol kayo na since kapatid naman, boyfriend ng kapatid ng malayo pa, hilaw pa, hindi pa hinog. Gumawa na kayo ng check niyo muna kung talaga may restaurant. Gusto ko malaman kung talagang may natayo ba yan. Kasi bakit naman gano'n? Kasi kung maganda estafa.
Kasi ano yun eh. Alam mo, mabigat masakit yun. lang yan, attorney, no? Kasi syempre, mag-aaway silang sooner or later, magkakamag-anak Oo sila. nga eh. Magkakakitaan kayo, ikaw talaga balasubas ka. Oo. Mga Hindi, parang away na kaagad eh. feeling ko baka hindi naman magtagal tong boyfriend nung ano. Kung ganito ang mangyayari. Baka mag-away-away din yan. Well, anyway, good luck sa'yo ha. Sana nga ay... Linawin mo yung mga ano nyo. So, it's a lesson for you also na pag mga ganyan, have it in writing. Correct. Di ba? At saka may option na binigay sa'yo si attorney ha. So, pakinggan mo ulit. O, meron ka naman pwedeng ma-review dito sa ating episode. Pakinggan mo ulit at i-check mo. Pwede ka naman tumawag at mag-text kasi ulit. with the limited information we have, syempre parang ano. Pero yun na nga lang, gusto ko munang malaman. Kasi kung investment, there's a risk, separate risk of loss talaga yan. Pero kung if it's a loan, yun talaga. Okay, sige. Anyway, nako, first episode pa lang yan ni Attorney PG, ha? Sorry, tagal kasi natin okay lang yan. Basta sa susunod, sasamahan mo pa kami muli, ha? Magkikita pa rin po tayo ni Attorney PG. But for now, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kayo, Attorney PG? Ako ang panakip-butas ng bayan. For Attorney Danicon. Diba? Akong anyong abogado de Campanilla for today. Yan, Attorney of course. PG, Abogada de Campanilla, di ba? Hindi, abogado na rin. Abogada actually, let's be gender neutral. Abogad. Hanggang sa huli po. Bye, everybody! Bye!